So hello guys, mag-unboxing ako sa aking pinamili na mga prutas-prutas para sa ating pagda-diet. So, ang dami kong nabili mga idol, oh, tingnan nyo. Pumili din ako ng ayan, tingnan nyo, dami kong nabili, grabe. Kung hindi pa ako pinagda-diet ng doktor, hindi pa ako makabili ng ganitong mga mga gulay-gulay or mga pagkain. So meron na rin akong So bumili ako nito. Lucky Me kasi ipa-partner ko yan sa malunggay. So ito naman yung mga nabili kong cucumber na pagkamahal-mahal, Diyos mio. Alam niyo mga idol, dito sa Saudi Arabia, o hindi naman lahat na grocery or tindahan, pero alam niyo ba dito sa Saudi Arabia, ang tatlong ganito kabilog, tatlong ganito ay nagkakahalaga ng 45 pesos sa pera natin sa Pinas. So alam niyo to. Tingnan mga idol kung ilang 45 yan ang nabili ko. O di ba? Papakita ko lang sa inyo kasi ang alam ng iba mura ang mga bilihin dito sa sa ibang bansa. So ayan. Ayan, ipapakita ko sa inyo mga idol kung ilang to. So itong tatlo 45 plus 45 90 plus 45 135. Oh my god, isang kilo lang mga idol sa Pilipinas. Ito isang kilo lang. Pero dito nagkakahalaga ng 150. O di ba ganyan lang siya? Kakonti, isang kilo lang siya mga idol. Ayan, kung sa Pilipinas na to ay 100. Ano lang to, baka 50 lang sa Pilipinas to, no? Dito 150. So ganun kamahal yung mga bilihin dito. So ipapakita ko lang sa inyo kasi nga ang akala ng iba ay mura yung mga bilihin dito sa ibang bansa. Tapos itong saging nito, tulad nito, ayan, 6 real or nasa 80 pesos na siya. 5 piraso nasa 80 pesos sa Pinas sa pera natin. Ay hindi, 90 pala yan. 90, 5 piraso. Ito naman ay 45 pesos, 2 piraso. Ganun kamamahal. Yung carrots dito mga idol, 45 pesos, 2 piraso. So, kahit nasa ibang bansa tayo, kailangan natin mag-convert ng pera natin sa Pinas para malaman natin kung gaano kalaki ang ating expenses. So, tulad nito mga idol, ayan, abot na yan ng 400 pesos sa pera natin. Ganyan lang kaliit. Nasa 400 pesos na yan sa pera natin. So, kung hindi tayo mag-convert, isipin natin ito napakamura lang. Parang sabihin natin na ito ay sabihin natin na sa pera dito ay 30. O di ba 30 lang siya kung Pero pag i-convert natin sa Pilipinas is 450 pesos. So ganyan lang siya kaliit, 450. So kung hindi tayo marunong mag-convert, kung bili lang tayo ng bili, ay wala tayong mapapala. Talagang hindi tayo aasinso kapag hindi tayo mahilig mag-convert ng pera natin sa Pilipinas. So, siyempre bawat piso, bawat sentimo ay kailangan natin i-convert kasi pera na yung Pilipino tayo. So, wag natin sabihin na ay piso lang yan. So, dahil ang piso, bawat piso dito ay 15 pesos sa Philippine money. So, malaking bagay na rin yung 15 pesos, di ba? Kaya bawat piso dito mahalaga sa Pilipinas. So, kailangan natin mag-convert. Ganun yun. So ngayon, kung ikaw naman ay OFW na hindi marunong mag-convert or hindi ka mahilig mag-convert, ay nako, sinasabi ko sa'yo, hindi ka aasinso pagka ganun. Alam nyo kung bakit mga idol nasasabi ko na hindi ka aasinso pagka hindi ka mahilig mag-convert. Kasi yung ibang kababayan natin dito sa ibang bansa, halimbawa, kakaya sila sa restaurant, nagkakahalaga ng 50 real or 50 pesos dito. Sa Pilipinas, Philippine money is 750 na 'yon, di ba? 750, malaki ng pera na sa Pilipinas. Ng 750 makakabili ka ng 10 kilos na bigas. So ganun yung ibig ko sabihin mga idol. Saan man tayo ng bansa, kailangan mag-convert tayo sa pera natin para malaman natin kung gaano kalaki ang ating tipid.
So yun lang mga idol, thank you so much. So kailangan ko bumili nito dahil nga nag-diet ako, kailangan ko ng mga gulay and prutas para hindi ako masyadong kumain ng kanin. So more gulay and more uh, fruits tayo ngayon dahil nag-diet tayo kasi high blood tayo. So, thank you so much and God bless po sa atin lahat. Sana po ay naunawaan nyo ang aking kwento, yung aking explanation. So, yun lang. Salamat sa mga nanood, salamat sa mag-share, and shout out sa aking mga followers sa Pilipinas at saan man sulok ng mundo. Shout out po at thank you so much for watching. Thank you for sharing, thank you for follow, and thank you for subscribe. So, yun lang mga idol. Thank you so much and bye-bye.